taas. Sa inyong panig, sumama ka sa akin. Sa unang pagtatanghal natin ngayon, tagay tayo. Kukunin ko na ito. Sige. Babalik ako sa Jiangcheng bukas. Magandang gabi na nga. Ikaw, anong ginagawa mo? Tumahimik ka. Pumunta kayo ron, tingnan nyo. Paumanhin. Sayang naman na umalis. Hoy, ang Shengxi Group ay puno ng mga importanteng bisita. Narinig kong mismong presidente ng Shengxi Group ang darating. Si Fu Yanshen, parang nakita ko siya sa isang financial magazine. Siya ang pinakabatang milyonaryo sa Yuncheng. Qingqing, ang swerte mo. Makakatugtog ka sa harap ni Jifu. Kung makita man to, Nandito lang ako para magtrabaho. cut! Ano to? Nagpapakamadali na ka? Hoy, tama ba yung tugtog ng pianista? Pustahan tayo ng 100k, kakayanin ko siya sa 3 araw. Hindi siya basta biro lang. Lumayo ka sa kanya. Ay, si Kuya Shen, may gusto pala. Akin lang siya. Sige pare, alam ko na ang batas. Huwag gagalawin. Suot mo, baka magkasakit ka. Regalo po ito mula sa VIP guest para kay Miss Wen. Ano nakasulat? Biro lang yan ng mga bisita. Uwi na tayo? Ipadala ang kontrata ng St. Dollar Orchestra bukas. Si Mr. Fu po yun. Magkikita pa tayo. Wen King. Mahusay. Sa ritmo mo ngayon, mas pino na ito ng pino. Salamat sa iyong kaalaman. Verde nagre-recruit ang St. Yuan Orchestra. Ngayong buwan nirekomenda na kita sa pinuno ng grupo. Talaga? Salamat, Professor Lin. Tama. Naghanap ng piano teacher ang Fu family para sa binata. Malaki ang bayad sa klase, gusto mong subukan? Shengxi Group na Pamilya Fu. Ang estado ng pamilyang Fu, makakatulong to sa iyong kinabukasan. Kumusta? Yang bata ko si Ginong Wen.
Ginong Wen, ang ganda-ganda mo. Ang cute mo rin, simulan natin sa mga batayan. Mag-ingat ka. Ginoong Wen, hindi naman ito nangangagat. Yiheng, natakot si Gurowen sa regalo mo. Ilagay mo ang mga alaga. Pasensya na, Ginoong Wen. Okay, ayos lang. Ang duwag ni Gurowen. Gurowen ang duwag mo. Pasensya na, takot lang talaga ako sa aso. Sayang naman. Nakakalungkot. Akala ko isang magandang babae ang yayakap sa akin. Huwag kang magbiro ng ganyan. Talagang hindi niya ako naalala. Kilalanin natin ang isa't isa ng formal. Ako si Fuyan Shen, kapatid ni Yihang. Sasamahan kita. Hindi na po. Pwede naman akong tumawag ng sarili kong sasakyan. Takot na takot ka sa akin? Hindi po. Ito ako aking numero niyo telepono. Madari mo akong kontakin. Pumunta ka at maghintay. Manatili ka sa tabi ko. Nangangatog si Gurowen. Hindi. Ginoong Fu, huwag naman po kayong ganyan. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Paumanhin, nagkamali ako ng akala. Nakuha mo. Ano? Maging girlfriend kita. Mr. Fu, may boyfriend na po ako. Maghihintay ako. Mahal na mahal ko po ang boyfriend ko. Mahal ka rin ba niya? Siyempre. Mr. Fu, gusto kong tapusin ang tutoring contract. Dahil lang gusto kita. Kasalanan ko po. Mr. Fu, mas makakabuti po ito sa atin. Irerespeto ko ang desisyon mo. Ching, pasensya na. Huli na naman ako. Okay lang, kakadating ko lang din. Sobrang hectic nitong mga nakaraan. May bago kaming project ng kaibigan ko, araw-araw na meeting para makakuha ng clients. Malapit na tayong kumain. Naintindihan kong importante ang trabaho. Lahat ng pagod ko para sa kinabukasan natin, malapit ka nang gumraduate. Gusto kong makapag-ipon para sa down payment ng bahay. Para may matatag tayong tahanan. Magtutulungan tayo. Pagkatapos ng lahat ng to, ipakilala kita sa magulang ko. Pwede ba? Alamin mo ang detalye ng lalaking to. Si Mr. Fu po ito. G-Fu ang impormasyong hinihiling ninyo. 24 na taong gulang si Jilin Mai, maliit na pabrika ang magulang niya. 3 taon nang nagde-date kay Miss Wen kasaluyang, gumagawa ng AI project sa internet. Nasa kumpanya na ang project proposal noong nakaraang linggo na bigulang Dahilan ng pagtanggi? kulang sa technical na kalamangan ayon sa evaluasyon, masyadong mapanganib ang market assessment. Sundin ang proseso. Pinaparebisa ni G-Fu ang project plan.
naayos na namin. Gifu, bigyan niyo po ako ng tsansa. Pangalawang tiyo. Saan ka kumakanta? Fuyanshan. Bakit pinamahala sa tatay ko ang port project? Nasa pangalan mo kinamkampa ang lupa sa kanlurang lungsod na pinag-usapan namin. Kadamayan tayong pamilya, sumusobra ka na. Labis. Ang ginawa ng pangalawang tiyo sa Haicheng ay hindi labis. Anong lungsod dagat? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Tiyo, bibigyan kita ng muka. Bakit hindi na lang ibigay ang ebidensya kay Lolo? Hayaan mong makita ng matanda. Yan, Shen. Lahat ito ay hindi pagkakaunawan. Kung gusto mo ang lupa sa kanlurang lungsod, kunin mo pamilya tayong lahat. Bakit ka magpapakagulo? Tatay, bakit natin kailangan? Tumahimik ka. Kung abala ka, hindi ka naaabalahin ng pangalawang tiyo. Hoy, alis na! Tatay, bakit? Tatay, hayaan na natin siya. Akala niya makakapagpahinga siya sa maliit na hawak. Guktu Poritigiga ang tagapagwana hanggang kailan ka magmamataas. Tatay, meron kang plano? King Ching, may misteryosong regalo ka na. Alin, naalala ko talaga. Wow, galing sa boyfriend mo to, di ba? Anong regalo to? Ay nako, to yung bagong Tiffany isusuot ko na sa'yo. Naku, 5-digit na halaga to. Ang bait ng boyfriend mo sa'yo. Okay lang siya. Bakit ang saya-saya mo ngayon? Wala. Gusto ko talaga ang kwintas. Salamat. Kuwintas. Anong kuwintas? Sabi mo maganda raw itong kwintas. Ching-ching, ang galing ng taste mo. Ito yung kwintas. Hindi ba ikaw ang nagpadala? Hindi, Ching-ching. Kung gusto mo ng kwintas, bibilhan kita next time. Jilin, naalala mo ba kung anong araw ngayon? Ngayon, Anong araw ba? Hindi mo man lang naalala na birthday ko ngayon? Dati naman naaalala mo pa. Sige, pupunta na ako dyan. Ching-ching. May nangyari sa company. Kailangan ko pumunta doon. Huwag kang mag-alala, babalikan kita pagtapos. Sige, asikasuhin mo na. Kung hindi si Jilin, sino pa ang magbibigay ng kwintas? Mga kasama, may malaking anunsyo tayo ngayon. Ang Saint Dollar ay opisyal ng nagkasundo sa Shengxi Group. Anyayahan natin si Jifu. Gin, muling nagkita tayo. Mari mo ba akong libutin? Xiaosong, ihatid mo si Jifu. Xiaoqing, kilala mo si Jifu? Isang beses lang. Ayos yan. Business dinner ng Bright World sa susunod na linggo. Nandyan ang musikong si Anmo. Kaya mo ba? Ilan ang kailangan ninyong imbitasyon? Kapitan, ito po ako. Nasa iyo ang kinabukasan ng banda. Jifu, si Wenxing na ang magbibigay. Gin, Wen, samahan mo ako. Si Ji Lu ang maghahatid sa Yurito. Yung kwintas na bigay ko, ayaw mo. Galing po sa inyo yon. Ano pa? Boyfriend mong di man lang nakakalala ng birthday mo. Masyadong mahal. Ibabalik ko na lang ito sa'yo. Hindi ako umaatras sa mga regalo ko.
Alam ni Jifu na imbitado si Anmo sa Shengshi dinner. Gusto naming matuto. Maaari ba kayong... Gusto mo ng imbitasyon? Isang halik. Palit ng ticket. Jifu, pakigalan naman po may boyfriend na ako. Wala akong pakialam. Ako meron. Ayaw na ayaw mo talaga. Pasensya na po, Jifu. Baka nagkakamali ka. Hindi ako ang babaeng akala mo. Nandito ako para makipag-usap ng maayos. Akala ko tama ako, paumanhin. Rosas na may tinik. Mukhang mas kawili-wili. Foyanshin, paano nakasama si Ching Ching sa kotse niya? Ching Ching. Jilin, bakit ka nandito? Kasalanan kong nakalimutan birthday mo, nag-leave ako para makabawi sa'yo. Tama. Kilala mo ba si Jifu ng Shengshi Group? Na-acquire na ng Prosperity ang orchestra 2 beses nang nagkita. Akala ko nakita kitang bumaba sa kotse niya. Huy, huwag kang mag-akala negosyo lang. Tumutulong ako para sa orchestra sa Prosperity Dinner. Haplunan sa Shengshi Group. Narinig ko pupunta raw ang big boss ng Yuncheng. Sige. Kailangan mo akong tulungan? May problema sa pondo ng project ko. Kung makakadalo ka sa haplunan, baka makakuha tayo ng investment. Pero tumanggi na si Jifu sa akin. Ching Ching, alam mo naman ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng husto para lang makapag-ipon tayo para sa down payment. Subukan ulit para sa kinabukasan natin. Gagawin ko ang makakaya ko. Maupo po kayo. Miss Wen, pinapaghintay po kayo ni Jifu dito sandali. Kailan po darating si Jifu? Nasa cross-border video conference pa po si Jifu tungkol sa eksaktong oras. Sige, salamat. Ginong Fu. Sabi ng assistant, hinahanap mo ako? Ganyan talaga si Fu, palagi si Jilin na boyfriend ko ang may hawak ng project. May konting problema sa investment kamakailan. Dumating ka para sa kanya. Bakit mo naisip na tinutulungan ko boyfriend mo? Sa tingin ko lang mahilig si Fu sa mga talentado. Gusto mo mag-invest ako sa project niya? Hindi, nagpasa siya ng project application. Di lang ito naaprubahan sa review. Akala mo sinasadya akong pahirapan? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano kayong ibig na mong sabihin? Pasensya na, hindi dapat ako pumunta. May impression ako sa project ni Jilin, sinabi ng review team na substandard ang core technology. Hindi ako nakikialam sa maliliit na bagay, pero pwedeng exception para sa'yo. Hindi kita pinakikialaman sa project review, nandito lang ako para humiling ng pwesto sa dinner. Pwede kitang bigyan ng pwesto. Pwede rin nating ayusin ang orchestra. Pero alam mo, dapat ang gusto ko. Ayoko nang pumilit. Ganun ba? Ako ang kusang nag-volunteer. Salamat. Eto na. Usapang halik kapalit ng ticket. Pero parang di tapat ang halik mo kanina. Anong gusto mo? Gusto ko ng tunay na halik. Okay lang ba? Binibining Wen? Kung di ka marunong humalik, pwede kitang turuan. Ito ang tunay na halik. Ipapadala ang mga upuan sa orkestra bukas. Nagsisimula pa lang ang laro. Binibining Wen.
Ito ang tunay na halik. Maghintay ka hanggang matapos to. Ipakikilala kita sa mga magulang ko, payag ka? Anong ginagawa mo? May balita ba sa Ching Ching Shengshi? Nakuha ko ang slot. Tapos na ang lahat. Di na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Magandang balita ng lahat ng Shengshi Group, magbigay sa amin ng Think Lugar. Nag-ayos din kami ng espesyal na gabay mula sa masteran mo, Xiaoqing. Salamat sa iyo sa oras na ito. Diyos, ito ay isang upuan pa rin ng VIP. Shinshin, masyadong kamangha-mangha ka. Yo, kailan nagbago ang mga karera ng aming grupo sa pampublikong relasyon? Ang ilang mga tao ay dumating sa kumpanya na may ilang espesyal na talento sa palit. Lina, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ito lamang na ang ilang mga tao ay karaniwang nagpapanggap na mataka. Hindi ko alam kung ano ang nakakahiya na ibig sabihin ay ginamit ko sa likod ng mga tanaw. Ciao na, magbigay ng pansin sa iyong mga salita. Head, maraming tao sa aming orkestra. Bakit sinabi ni Wenking ito? Maaari kang makakuha ng magandang mapagkukuna. Nakaayos din kami para sa masteran mo upang magbigay ng espesyal na gabay. Ang paggamot na ito ay hindi isang bagay na maaaring makakuha ng karaniwang tao. Tama? Nakikita ko. Ang ilang mga tao ay kumukuha ng mga shortcut dahil sila ay medyo nakakaakit. Jifu, bakit ka dumating sa personal? Upang kumpirmahin ang proseso ng hapain. Naisip ko narinig ko ito ngayon. Ang ilang mga tao ay nagtatanong sa mga pamantayan ng pagtatasa ng Shengxi. Kailangan ba ni Jifu na iaayos ang monitoring upang mapatunayan ang mga pangungusap na nagpapahintulot? Hindi ko ibig sabihin na nag-aalala lang ako na may magkuha ng isang shortcut. Shortcut. Hindi nakilala ni Miss Lin ang mga pamantayan sa tatlong pagsusulit noong nakaraang ngunit siya ay umaasa sa rekomendasyon ng deputy head upang mapanatili ang punong posisyong iyon ang shortcut. Ito ay naging ang quota para sa huling international na tour ay dumating tulad dito. Posli na ngayon lahat ng mga pagtatangi sa lalong madaling panahon ang grupo ng inspeksyon ng disiplina. Ito ay lahat dahil nasaktan mo ako. Tatawagan sa pulis at ang Shengxi Group ay magtatag sa kana pagpapahina ng mga empleyado at sinasadyang nasugat. Mga masamang tao ang humikayat sa asawa ko. Masamang tao ka. Hinikayat mo ang asawa ko, masamang tao. Sinunod ko ang mga utos mo, nikalat sa media at sa asawa ng Deputy Commander. Ikaw ang may pakana nito. Alam na ng buong orkestra sa sarili mong kakayahan mo, nakuha ang kwota. Bakit mo ako tinulungan? Walang dapat mga sa babae ko. Huwag mo na itong sasabihin muli. Paano ba sasabihin? Tapos na ang kasunduan natin. Transaction. Malinaw. Bakit ka namumula? Wala akong ganon. Pero kahapon ikaw. Halatang nasisiyahan sa turo ko. Tapos na ang nakaraan at di na mauulit pa. Wenking, gusto mo ng personal na gabay ni Tioan mo? Basta manatili ka. Aayusin ko ang private class ni Tioan mo. Ginong Fu, hindi na bibili ng pera ang lahat. Sa mundong ito, walang hindi ko makukuha. Wenzing, titingnan natin. Silin? Libre ba si Ching Ching ngayong gabi? Nakareserba na ako sa paborito mong French restaurant. Oo. Ayun po ng problema. Parang may kakaiba. Baka pagod lang ako sa mga ensayo nitong nakaraan. Silin. Sige. Magkita tayo mamayang gabi.
Ano ito nangyari? Bakit ang lalim ng iniisip mo? Oh, baka masyadong nakakapagod ang ensayo. Kuya Jilin, ikaw talaga? Ikaw, sir? Ako si Leon Jr. sa Literary Society na tumutulong mag-ayos ng mga impormasyon. Ate Wenqing, ganda mo pa rin. Kuya Jilin, ako, mahal kita. Pasensya na. May gusto na akong iba. Sinusubukan ko siyang ligawan. Ang aking ina pagkatapos ng kasal nag-aral ako ng sining at disenyo sa Paris. Sinabi ng senior na gusto niya ang mga babae may talento sa sining. Hindi ko makakalimutan. Ito ang nakita ko sa business trip nung nakaraang linggo. Bagay ito sa'yo. Salamat, gusto ko ito. Akala ko pagmamahal ang ibig sabihin. Ang mga senior pala ay nananatiling kaakit-akit. Wenqing, hindi na ako matatalo sa'yo ngayon. Ching-ching, galit ka. Hindi. Hindi mo ako maluloko. Malungkot ka mula nang dumating si Liwan. Gusto ka pa rin niya. Gaano nakatagal? Naalala mo pa ba? Ako at siya sa totoo lang, hindi ko siya nilagay sa contact list. Okay lang ba sa'yo? Mula ngayon, hindi na siya lalapit sa akin ng 500 metro. Sige. Si Mr. Fu sa Naino parang si Miss Wen. Jifu. Magmaneho ka. Karapat dapat din si Jilin sa'yo. May problema si Jifu, nakatakas siya sa taong hawak ni Haicheng. Paano nangyari yon? Ang tangang naka-duty nali lang dahil sa ganda ang babaeng yon, talagang tauhan yan ng second master. Kung hindi niya makontrol ang masilang bahagi, huwag na siyang humiling. Yanchen, ang bidding sa West District. Ano pa ang masasabi mo? Lolo? Peking datos ang lahat ng bid na to. Pamilya mismo ang ginulo niya. Ano ang nakasulat sa Ancestral Hall ng Pamilya Fu? Magkakaparehong sanga. Sama-samang pag-unlad at pagdurusa. Bakit ngayon? Tatay, hindi lang proyekto ang kinukuha niya, nag-espiya pa siya sa atin. Itong batang to, mukhang may galit yung kay Hipag. Wala kang karapatang banggitin siya. Hanggang man ngayon, banggitin mo pa ang nangyari noon? Manahimik ka. Lolo, tingnan ninyo ito. Ano ang nangyayari? Ito,
Ito po. Maaari ba akong magpaliwanag? Alam ng pangalawang tiyuhin na marumi ang lupain. Ngunit pinasuhulan ang ahensya para maglabas ng pekeng ulat kung gagawing pabahay ito. Fu Yanshan, huwag mo akong idamay dito. Halaman. Paano mo ipapaliwanag ang bank transaction at litrato mula CCTV? Wisit na bagay, tunais mo bang sirain ang 100 taong reputasyon ng Angkan Fu? Tatay, pakinggan ninyo po ako. Higit pa rito pinunduhan ng pangalawang tiyuhin, sa P2P ang pondo sa daungan sa Norway, umabot na sa 230 milyon ang nalustay. Tatay! Loloy! Masama ang pakiramdam ng tatay ko. Sampalin niyo na ako kung gusto niyo. Anong maituturo ng ganitong ama? Lolo, kakababa lang ng blood pressure ninyo, samahan ko kayong magpahinga. Magdapa ka at magmuni-muni ng 1 oras. Opo. Ama, ako ang nagnakaw sa kumpanya. Bakit hindi niyo ipaliwanag kay Lolo? Nalilito. Ikaw ang panganay na apo ng Angkan Fu, mag-iiwan si Lolo ng paraan para sa iyo. Ngunit, Mga maruruming bagay na to. Oy, anay ka, ang na magdadala, tandaan mo. Habang ako pa ang pangalawang Panginoon ng Angkan Fu, hindi kita hahayaang madumhan. Yanshin, ano ba ang nangyari sa ina mo noon? May hinanakit ka pa ba sa puso mo? Wala. Ang ama mo ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Kayong dalawa ni Minghui ay bata pa. Ang pamilya Fu ay umaasa sa iyong pangalawang tiyuhin. Kailangang may magpatuloy sa malaking pundasyon. Naintindihan ko. Sa hinaharap, dalhin mo si Yiheng para bisitahin ako. Lumaki siyang walang magulang. Ikaw ang nagpalaki sa kanya, kaya malapit siya sa iyo. Ang ugali ng panganay mong kapatid ay gaya ng tiyuhin mo. Hindi sila maaasahan. Sakaling mawala na ako balang araw, ang pamilya Fu ay nakasalalay pa rin sa inyong dalawa. Lolo, mabubuhay kayo ng 100 taon. Sige, sige. Skill, naanafti ng pagodas Fedasicias. Gusto kong magkaroon ka na ng sariling pamilya. Nais ko ring may araw na may aalagaan akong apo. Alam ko ito. Hindi mo na ito matagal na aantayin. Eh ano naman? May gusto ka na ngang iba? Sino ba ang babae? Pagdating ng tamang panahon, ipapakilala ko siya sa inyo. Sige. Nakaluhod ka pa rin? Fu Yanshin, huwag kang masyadong mayabang. Ano, hindi ba kita binalan? Mukhang mahina ang memorya mo. Anong CCT? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tito, binibigyan kita ng pagkakataon. Bakit hindi ko na lang ipakita ang ebidensya kay Lolo? Hayaan nating makita ng matanda. Tito, akala mo ba na iligtas mo ang mga tao sa CCT? Pwede kang maging kampante. Ikaw. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Pinoprotektahan ko ang dangal mo. Kung walang hiya ang pangalawang tiyuhin, huwag mong sisihin ang pamangkin mong walang awa. Huwag kang magmalakas. Tigilan mo na yan, pare, utak mo talaga. Hindi kalahati ng kay Tito. Ikaw. Minghui, tigil mo na ang paggulo. Tay, anong ibig niyang sabihin kanina? Hindi ba natin naayos na ang 6 sa Haicheng? Anong ebidensya mayroon siya ni ngayon? Mas malalim pala ang batang ito. Maghintay muna tayo. Kailangan mas maging maingat. Hoy, Ching-Ching, si Presidente Fu, ang grupo Sheng Station. Pumunta ako para bumati, hintayin mo ako rito. Sige. Ginoong Fu. Matagal na naming hinintay ang ngalan ninyo. Ako si Jilin mula Mandarin Technology. Kaya ang aming aral tungkol sa AI Medical, hindi ko alam kung interesado kayo. Parang nakita ko na tong babae. Itong binibini, nagkita na ba tayo dati? Ginoo, nagkakamali po kayo. Paano ko matatandaan?
Nasa opisina ka ni Fu Yanshen, ang umiiyak, naawa sa sarili. Bakit ka niya inapi? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Ang taong katulad ni Fu Yanshen. Anong ibig mong sabihin? Subukan mo kaya sa akin? Ginoo, mag-ingat po kayo. Kamali si Fu Xiao. Ching-Ching ang magbabayad kay Ginoong Fu. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi mainitin ang ulo. Puminghui, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo na siyang hawakan kailanman. Subukan mong galawin ulit siya. Makikilaan po, Binibini. Ayos lang po. Ching-Ching? Magkakilala ba kayo? Paumahing kasintahan ko siya. Madalas mayayain. Mukhang hindi angkop sa ganitong lugar. Yung kasintahan ni Fu Yanshen ay nagpapakatanga. Nakaka-interest. Si Ji nga pala. Medyo interesado ako sa proyektong nabanggit mo. Pag-usapan natin ang masinsinan. Talaga? Ako ang responsable sa AI Medical Imaging Analysis. Hindi alam ni Jifu kung interesado kayo dito. Sige, medyo interesado. Anong ginagawa mong nagtatago dito? Gusto ko nang umalis ng maaga. Marumi na ang damit, ayokong pumasok. Sasamahan kitang umuwi. Hindi, kailangan kong maghintay. Guidance session ni Master Anmo. Ang seryoso mo. Pangunahing leader siya sa industriya at bihira ang oportunidad na ito. Pinahahalagahan ko ito. Marumi ang damit mo. Ito ay... Marumi ang damit mo. Isuot mo. Bagay na bagay sa'yo. Sakto lang ang laki, salamat po. Para sa'yo talaga ito. Anong ibig mong sabihin? Isuot mo na ito. Dumalo ka sa hapunang ito. Huwag kang nagbibiro. Malapit nang matapos ang hapunan. Alam mo ba kung bakit hindi ko ibinigay? Kasi nakita kong nagbabalik tanaw si Jilin sa gilid ng kalsada. Nagalit ako. Nakita kong hinawakan niya ako, gusto kong putulin ang kamay niya. Jilin, ano bang silbi ng duwag at walang kwentang lalaking yon? Hindi niya mapoprotektahan. Hindi ko kayang protektahan ka. Huwag mo nang ulitin. Bakit hindi mo masabi? May mas magagandang option ka. Itinaboy siya para sumama sa akin. Kayang kong ibigay lahat ng gusto mo. Fu Yanshen. Bakit ka umiiyak? Humihingi ako ng tawad. Ano? Ito ay rekomendasyon para sa espesyal na klase ni Master Amo. Para sa'yo ito. Ano namang mga kondisyon ngayon? Nasa puso mo ako. Ganong klaseng lalaki.
Huwag kang mag-alala. Walang kondisyon ngayon. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo pinahahalagahan si Master Anmo, posible bang magkaroon ng palitan? Isipin mo na lang hinahangaan ko ang talino mo. Ayokong masayang ang iyong kakayahan. Sige. Huwag kang umiyak, masisira ang makeup mo. 20 minuto na lang, ayaw ni Master Anmo sa mga nahuhuli. Ay, muntik na. Fu Yanshen, salamat sa recommendation letter mo. Pagbubutihan ko ang pagkakataong ito. Ang daling maawa. Lalo ka pang magsasamantala. Jilin, bakit andito ka? Ching-ching. Ito yung xiaolongbao sa dulo, paborito mo. Mainit-init pa. Bakit ang lamig ng kamay mo? Hindi ka naman naghintay dito magdamag? Ching-ching. Kasalanan ko ang party kagabi. Dapat hindi ako nagpakasaya lang. Hindi ko inintindi nararamdaman mo. Pumunta ako para personal na humingi ng tawad. Bakit hindi ka tumawag? Natatakot ako. Ayokong marinig na ayaw mo na akong makita. Hindi na bale. Hindi ito ang dapat gawin. Pinapatawad mo na ako? Okay lang. Ching-ching, may magandang balita ako. Sabi ni Master Fu ng Shengshi Group, maganda daw ang potensyal ng proyekto ko. Gusto niya akong irekomenda, pero nasagasaan niya si Mr. Fu kahapon. Baka mapansin ang proyekto sa evaluation. Matutulungan mo ba ako ulit? Gusto mo bang makiusap ako kay Mr. Fu? Ching-ching, gusto ko lang ng patas na trato. Hindi ba't laging patas si Ji-Fu ng Shengshi Group? Baka ayaw niyang may makakitang may kinikilingan, di ba? Naitanong na namin kay Ji-Fu ang tungkol sa imbitasyon. Wala kaming relasyon sa kanya. Ching-ching, buong puso ang proyekto ito. Gusto ko lang ng patas na pagtingin. Ching-ching, matutulungan mo ba ako muli? Sige. Ching-ching, ang bait mo talaga. Sabi ng assistant, hinahanap mo ako. Nasa business trip ka? Ano namang iniisip mo tungkol sa akin? Wala. May gustong sanang ikonsulta sa iyo. Pero hindi na. Nasaan yung problema kay Jilly? Paano mo nalaman yun? Wenking, alam mo ba? Ang bait mo sa kanya, napakabait mo hanggang sa maiinggit ako. Siya ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ka na dapat pumunta sa akin. Mapapatas ang pagsusuri sa kanyang proyekto. Hindi ako makikialam. Walang magkakaroon ng kinikilingan. Wenking, ayokong siya lagi sa pagitan natin. Hindi tayo makakaiwas sa kanya. Paumanhin. Muling sinuri ng Shengshi ang proyekto. Napakapatas talaga ni Ji-Fu. Salamat sa pagtulong mo. Wala naman akong ginawa. Decision mismo ni Ji-Fu ito. Bakit ka malungkot ngayon? Kilin, huling beses na to. Huwag nang gambalain si Ji-Fu sa ating mga usapin. Paumanhin dito. Tingnan mo ang daan. Paumanin, sorry. Mabilis masyado yung bata. Wenqing. Ate Xiaojing. Ang laki ng coincidence. Ngayon ikaw na ang... Full-time yaya. Gabi na mamimili pa ako. Paalam. Dati siya ang number 1 sa finance department. Ay, ano to? Pagkatapos ikasal, dapat sa pamilya lang ang babae. Bakit ka pa nagpapakahirap sa karir mo? Sa tingin mo dapat mag-quit ang babae sa career nila? Di kita sinasabihan, kahit kasal na, dapat may mag-alaga ng pamilya. Yan na, mas madali maging full-time housewife. Yan ang akala mo? Ching-ching.
Huwag mo akong sundan, gusto ko mag-isa. Anong ginagawa mo? Ching-ching, nanahimik ang nanay mo sa community, dinala na siya ng ambulance sa ospital. Ha? Saang ospital? Pupunta na ako. Anong meron? Nahimatay ang nanay ko nasa ospital. Samahan mo ako? Sakay na. Uminom ka ng mainit na inumin. Kasalanan ko itong lahat. Noong nakaraang linggo, nahihilo na raw siya. Dapat dinala ko na siya sa doktor. Fuyanshen, sabi mo kay nanay kung sakaling Hindi ito mangyayari. Doktor, ang nanay ko po ay Pansamantalang cerebral ischemia, pero stable na ang kondisyon. Magpahinga muna sa ospital, pwedeng umuwi kapag wala ng problema. Salamat po, Dok. Ano ang dapat bantayan? Ang pamamaraan ni Xiaofu mas magaling pa sa ating Ching-Ching. No kamay na Ching-Ching Edupre sa piano. Hindi dapat gumawa nito. Kasama mo ba si Ching-Ching kagabi? Ma. Ano ba? Wala pa akong sinasabi Anong, nagmamadali ka? Samahan mo ako. Ma, ito po si Jifu mula sa Shengxi Group. Huwag kang magsalita ng basta. Tita, tawagin niyo na lang akong Xiaofu. Itong batang si Xiaofu ang bait talaga. Salamat sa araw na ito. Isang pasasalamat lang. Ano ang gusto mo? Ayon. Pangako. Fuyanshen, nasa ospital tayo. Ang buwan yung nangyari sa ospital. Huwag kang magmalabis. Ako ang masama, ihalatang inuna mo akong biruin yung pagyakap at pag-iyak mo sa akin kagabi. Napakaganda nun. Bakit mo nakalimutang ospital ito? Tingnan mo ako. Madaling umiyak. Hindi na bale. Ilibre mo ako ng hapunan. Kain lang. Kain lang talaga? Tandaan mo, may utang ka pa sa akin na pagkain. Ching-Ching, mabait talaga yung si Xiaofu nanay. Halatang nagmamahal siya sa'yo. Hindi ka ba niya gusto? Nanay, ano bang pinagsasabi mo? Trabaho lang ang relasyon namin. Nandito ako, nakikita kong mabuti. Nung panliligaw sa akin ng tatay mo, ganoon din ang tingin. Pangunahing kumpanya sa Yuncheng, ang Masyengshi bata pa lang si Fu Yanshen ay naging makapangyarihan na anong klasing plano at paraan ang kailangan. Magkaiba talaga ang mundo natin sa kanya. Huwag mo nang ulitin yan at saka hindi pa kami break ni Jilin. Bakit hindi mo hiwalayan? Kahit imposible kayong dalawa ni Xiaofu, hindi rin ito gusto ng nanay ni Jilin. Walang dahilan. Jilin, anong ginawa niya sa'yo? Mula nang makita ko siya, alam kong di maaasahan. Puro salita at peking sigla ang kilos. Sa tingin ko, may kinikilingan ka kay Jilin. May prehuwisyo ka. Nasa ospital na ako ng matagal. Bakit hindi siya dumalaw sa akin? Sa halip maliit na bagay lang ito. Araw-araw siyang nandito sa tabi ko. Hindi ko sinabi sa kanya? Nag-aaway ba kayo? Uniorak ang kanya? Hindi, may mga bagay lang. Kailangan sa palmig at pag-isipan.
Ching-ching, tanga ka talaga. Mas marami nang naranasan ng nanay mo. Yung si Jilin sa una pa lang, hindi siya mapagkakatiwalaan. Bakit ko ipinagkatiwala sa kanya ang anak ko? Shaolai, umupo ka. Pasensya, naantala sa trabaho. Mabait si Fu Xiao. Salamat sa pagpunta mo. Nagmamadali akong makipagkita. Tumakol sa proyekto. Alam mo ang proyekto ko. Malaking puhunan ang kailangan. Gusto ko lang malaman kumusta ang review ng Shengshi Group. Kumusta ang proyekto mo? Maganda naman yung konsepto. Maganda rin ang teknolohiya ang gagamitin. Pero ano? Ano ang totoo? Ano nangyari sa proyekto mo? Tinanggihan mismo ni Fu Yanshen. Mga bagay na ayaw niya, wala akong magagawa sa shareholder meeting. Meron na nga ako si Mr. Fu ng patas na trato. Yi? Wala ka talagang nahanap? Anong problema? Baka dahil kay Miss Wen ginawa to. Nako, nagbibiro ka lang, sinabi sa akin ni Ching Ching purely trabaho lang ang relasyon nila ni Fu Yanshen. Relasyong profesional, G. Ang naive mo talaga. Kahit ganon ang iniisip ni Miss Wen, paano naman si Fu Yanshen? Sa kanyang estilo kung walang ibang intensyon, bakit ka pa mismo sangkot sa maliit na proyektong ito? Siyempre, paalala lang ng may paggalang. Ang depensa ay mahalaga pa rin. Kaya ako ang target ni Fu Yanshen? Ano naman ang tungkol sa akin? Pinapahalagahan pa rin kita. Kahit hindi ka ma-investan ng Shengshi Group, maitutulong ko ng personal. Seryoso ka bang tutulong sa akin? Siyempre, tayong dalawa ang magkatugma. Si Mr. Fu ay tumulong sa pangangailangan, tandaan mo ito. Ching Ching. Para sa'yo ito. Anong ginagawa mo dito? Ching Ching, alam kong nagkamali ako nitong nakaraan. Nagpa-reserve ako sa paborito mong restaurant. Usap tayo. Hindi na. Dito na lang tayo mag-usap. Pinag-isipan ko talaga ito, nagkamali ako. Kahit hindi ako magsalita ng pampaganda. Huwingin ang puso kong nagmamahal sa iyo, hindi magbabago kailanman. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Alam kong ikaw ang pinakamabuti. Hindi pa kita napapatawad. Sige, pagbubutihan ko. Ching Ching, nagmamadali ako kanina, nagsalita ng walang pag-iisip. Pasensya na. Hindi ako naniniwalang dapat magpakasal ang babae para isakripisyo ang career at pangarap. Kahit magpakasal man tayo balang araw, igalang ko ang desisyon mo. Sa tingin mo ba talaga yan? Sigurado ka? Susuportahan kita kahit anong path ang gusto mong tahakin. Kailangan mong magtiwala sa akin. Ikaw lang ang kinikilala ko. Nako, hindi ba't ito ang babaeng gusto ni Brother Shen? Buong panahong pinagbubutihan ni Brother Shen para sa kanya, bakit kayo makap sa ibang lalaki? Dito muna tayo sa meeting, lumabas muna kayong lahat. Brother Shen, nakita ko si Wenqing sa restaurant. May yakap siyang lalaki. Parang hindi ordinaryong relasyon ang meron sila. Padadalhan kita ng litrato. Wenqing, ito pala ang pasasalamat na regalo mo sa akin. Sige. Napakabuti. Mr. Fu, nasa kabilang kalsada si Miss Wen. Umuwi ka muna sa kotse. Magandang babae. Tumabi ka.
Huwag kang matakot, ayos lang. Fu Yanshin. Sige rin kaya? Hayaang ikaw lang ang uuwi. Ito ang boyfriend na pinili mo. Pakawalan mo ako at ako na ang aalis. Nanginginig ang mga binti ko. Paano ako aalis? Tara na, hanggang bukas. Hanggang bukas. Nakalimutan kong sunduin si Ching Ching nang matapos ako. Fu Yanshin. Gusto mo bang manatili ako talaga? Ching Ching, nasa bahay ka ba? Huwag mong bubuksan. Bitawan mo. Ching Ching, nandyan ka ba? Gusto mo talagang buksan ko ang pinto? O baka naman, gusto mong marinig niya kung sino ka ngayon? Nababaliw ka. Nasa labas siya. Ano ang gusto mong marinig niya? Fu Yanshin, huwag mong gawin to. Anong ginagawa ko? Hinila mo ako at ayaw mo akong bitiwan. Ngayong nandito na siya, palalayasin mo na ako? May narinig ako? Anong nangyayari? Sobrang nag-aalala ka sa kanya. Bitawan mo ako. Mabilis na tumitibok ang puso mo. Dahil sa takot. O dahil sa akin? Kunin mo. Ayoko. E di makinig siya. Hoy, Ching Ching, nasang impyerno ka na naman? Nag-aalala ako sa'yo. Pasensya, pagod ako kanina at nakatulog na ako. Umuwi ka ng ligtas, may meeting ako at naka-silent ang telepono, pasensya na. Okay lang, tulog na ako. Sige, magandang gabi. Ang mga magagandang babae talaga ang pinakamapandaya. Baliw ka. Alam mo ba ang ginawa mo? Oo, baliw. Mula nang makita kitang umiyak nakakaloka, di man lang kayang protektahan ka ng pinili mo. Di siya karapat-dapat na mapiling kasama mo. Fu Yanshin. Bakit mo ako pinipilit ng ganito? Dahil mahal kita. Wen King, kahit iba pa ang piliin mo. Mahal pa rin kita. Matulog ka. Di ba pagod ka na? Nasa sala ako. Huwag kang matakot. Di kita gagalawin. Fu Yanshin. Huwag mo akong iwan. Kung hindi, hindi ko talaga kaya. Fu Yanshin. Pasensya na.
Ang nangyari kagabi, pasensya na, pero gagawin ko ulit yon. I-microwave ng 30 segundo bago kainin. Sa totoo lang, ako'y. Maraming salamat po. Kailangan po bang i-hay na ang una, sir? Gising na ang foie gras. Maghintay pa ng 10 minuto. Sige. Handa na ang mga ulam ni Jiwang, bakit hindi ka pa dumarating? Nawawala ka ba? Gigi, tinutulan ng lupo ng iyong proyekto. Alam mo hindi maganda ang kalagayan ng merkado. Hindi, yan ang sinabi mo sa golf nung nakaraang linggo. Di mo ba sinabing sigurado ka? Paano na ang 10 milyong kumpuhonan? Desisyon ng buong lupo ng direktor, wala rin akong magawa. Naku po, paumanhin na po. Niloloko mo ba ako? Senior, mali ang paraan mo ng pag-inom ng whiskey. Liwan, sabay pa tayo, may bote ulit. Ba, sayang? Sadya kitang hinanap. Magsaya kayo. Balita ko naghahanap ka ng investor para sa proyekto. Stepfather ko ang tagapangulo ng Grupo Lin. Grupo Lin? Yung nasa Europa. Grupo Lin na may 30% ng ahensyang medikal. Ilan bang Grupo Lin ang meron? Basta magsalita ka lang. Ang mga naputlang proyekto mo, mabubuhay muli. Kaya mo ba talaga akong tulungan? Basta ngayong araw na ito, masaya ako. Chilling. Kami? Sobrang sipag ni Senior kagabi. Pasensya na, Ching Ching. Talagang espesyal si Ate Wen sa mga senior. Ako. Paano kung ikumpara sa resources ni Lin? Basta pirmahan mo lang itong kontrata, maging magkaibigan tayo. Ngayon pa lang, resources ng Lin's Group, i-climb mo na. Inis ka mo ako. Senior? Paano naging plano to? Binigyan lang kita ng isa pang option. Tanungin mo sarili mo, ano ba talaga gusto mo? Wensing panghuling number ng banda ang graduation, gusto ng school leaders. Anyayahan si Mr. Fu, ipapadala namin sa iyo ang invitation. Commander, sobrang busy sa ensayo. Baka di ako makaalis? Yung huling dinner na successful, salamat sa tulong ni Mr. Fu, makikipag-usap tayo kay Master Anmo. Malaking bagay sa school leaders ang graduation. Ikaw mismo maghahatid ng invitations para makita ang sincerity natin. Sige. Kasi mahal kita. Wen Qian, kahit iba ang pipiliin mo, mahal pa rin kita. Dapat wala na sanang pagtatagpo. Kalimutan na. Huwag mo nang isipin, normal lang to. Kuya Yanshin. Kuya Yanshin, sabi ni Lolo Fu, dapat kang kumain ng maayos, tara na. May girlfriend na pala siya. Okay lang yun. Pakibigay po ito kay Mr. Fu. Salamat.
Tutulungan kita magparehistro. Wenqing, bakit naman? Ano yung tinitingnan ni Kuya Yanshen? Tara na. Siya nga yun kanina. Hindi po available ang tinawagan niyo. Galit ka pa ba sa nangyari nun? Kuya Yanshen, sinong nanggulo sa'yo? Yung sinasabi ni Lolo Fu na special someone. Hulaan ko nagpapainis ka ng tao, naghihintay sumagot sa telepono. Ano ang alam ng batang to? Hindi pa ako umibig. Pero yung mga love story sa drama club, madami akong na-ensayo. Dapat ikaw ang unang gumalaw para manligaw. Magbigay ng bulaklak para mabigla. Naintindihan mo ba? Maging proaktibo. Gusto mo tulungan kita? Mas kaunting kalat. Kamusta? Nakansela na ang lahat ng meeting mamayang hapon. Hoy, saan ka pupunta? Maging aktibo. Huwag mag-alala. Ako ang paborito ng tatay ko mamaya. Tumango ka na lang sa akin. Sige. Numero ni Ate Wen, tumas nakakatanda. Sigurado ka bang sasagutin mo ngayon? Sige na. Ayos yan. Gusto ng tatay ko sa mga porsigido tulad mo. Bakit hindi ko na siya makontak? Anong klaseng boyfriend yan? Mas mahirap pa sa pagkuha ng expert appointment. Nagnegosyo siya kamakailan baka nasa meeting. Sa meeting? Hindi mo ba maintindihan? Mga dahilan lang, to hindi pa naman kayo kasal. Pagkasal nyo, wala nang aasahan. Tingnan mo ang manugang ni Aling Jiang mula pagpapa-ospital hanggang paglabas. Ayos ang lahat ng arrangements. Kahit mga towel at sipilyo, handa. Na ito na naman si Jilin. Discharge procedures para kay Miss Wen. Ako na ang bahala. Hindi na. Binayaran na ni Mr. Fu. Lahat kasama na ang 3 session ng therapy. Hoy, Xiaofu, nandito ka na. Aling, binabati kita sa paggaling mo. Aray, salamat. Sige, alis na tayo. Xiaofu, kakain na ako sa bahay ngayong gabi. Madalas abala si Nanay Fu. Ang sipag ninyong mga bata, anong problema sa pagkain dito? Xiaofu, Sige. gusto mo tikman ang luto ni tita? Pasensya na po, tita. Alis na ako, maganda kayo. Tita, ang sarap ng pagkain. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito kasarap. Lutong bahay lahat ito. Kung gusto mo, kumaka pa. Sige. Madalas bang busy ang nanay mo? Bihira sa kusina? Ang mga magulang ko maga pumanay. Naku naman. Ano po? Hindi ko kasi alam eh. Hindi na yun importante, matagal na panahon na. Tungkol sa nangyari kanina, salamat magkano ang bayad sa ospital? Isesend ko sa WeChat ang bayad. Anong yung nagmamadali? Hating gabi na Ginoong Fu, samahan mo na ang nobya mo. Kuya Yanshen, ipinasabi ni Lolo Fu na kumain ka muna. Kaya ka pala umiiwas sa akin. Kaya? Nagsiselos ka ba? Sinong nagsiselos? Bitawan mo ako? Hindi siya girlfriend ko. Wenqing, aminin mo na. May gusto ka lang sa akin. Fuyanshen, tama na. Ikakasal na kami ni Jilin. Siya lang ang minamahal ko. Magpakasal? Tingnan mo ako sa mata at ulitin mo. Mahal mo siya? Oo. Mahal ko siya. Magpapakasal kami. Kasinungalingan.
Kumakabog ang puso mo, nanganginginig ang hininga mo. Sabi nila, ako ang iniisip mo. Wenching, huwag mong dayain ang sarili mo. Wenking, aminin mo, may gusto ka lang sa akin. Kumakabog ang puso mo, nanganginginig ang hininga mo. Sabi nila, ako ang iniisip mo. Hindi. Hindi yan totoo. Ching, pasensya na. Nasa meeting ako at hindi makasagot ng tawag. Baka niloloko lang natin ang sarili natin. Kuya Shen, ano pang hinihintay mo? Si Jilin ay walang kadala-dala na daya niya si ate. Aning nagmamadali? Hindi. Bakit sinunog mo at ipinakita kay ate? Siguradong? Ang maruming bagay na ito, di ko dapat ipakita sa kanya. Mas masaya kung ang biktima mismo ang pumasok sa bitag. Kapag nahayag ang kasinungalingan, yun ang nakakatuwa. Gusto kong masaksihan ni Jilin paano siya pinabayaan ni Wenking. Revenge ba to? Parang lingchi ang peg. Ang saklap naman. Ching, sabi niya sa akin, purely professional lang sila ni Fu Yanshen. Working relationship, G. Ang naive mo kahit ganun ang iniisip ni Miss Wen. Paano si Fu Yanshen? Sa estilo niya, kung walang hidden agenda, bakit siya mismo ang manghihimasok sa maliit na proyekto? May balak talaga si Fu Yanshen kay Ching. Pinayagan mo siyang halikan ka. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo? Paano siya makahawak sa'yo? Hindi ko kaya. Fu Yanshen, huwag kang magwala. Baliw ako. Ikaw. Halatang may gusto ka sa akin, pero nagpapanggap ka sa kanya. Anong kalokohan yan? Wala kang pakialam dito. Hindi ako ang may kontrol. Sino ang may pakialam dyan? Si Jilin na nakikipagtalik sa iba. Anong ibig mong sabihin yan? Ching, nandoon ba? Nangahas kang sumagot sa kanya. Sabi ni Jilin sasama sa iba, ikaw. Sige, pupunta na ako. Tama na. Anong gusto mo? Mamaya. Huwag mo siyang pahawakan. Kasama ba yung pangakong pagkain natin? Yung panahong nasa ospital tayo. Umalis ka na ngayon. At ngayon, naiintindihan mo na? Ching. Nagkakamali ka? Senior Wenching, ngayong nakita mo na hindi ko na ito itatago.
Nakilala na ni Senior Jilin ang tatay ko, inamin na rin ang relasyon namin. Ngayon ako na ang tunay niyang nobya. Tama ba, mahal? Kaya, nagsinungaling ka sa akin? Ching, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang mga linang humarang sa pondo ng proyekto ko ako pa. Kailangan mong matulog sa akin para sa pondo? Ano ba yung suot mo? Kung hindi mo hinadlangan ang Series A round ko, hindi ka ba nagtitiwala sa kanya? Gusto lang niyang matulog. Tama na. Tapos na tayo. Bakit mo siya sinaktan? Subukan mong hawakan siya, pupuksain ko ang angkan ng Lin sa Yuncheng. Wenjing, huwag kang magpanggap na mabait. Matagal mo na siyang gusto, di ba? Nagsinungaling ka na patas na audit ito, kaya pala tanga ako sa tingin ko ni ngayon. Magkasama na pala kayo nun. Oo, gusto ko si Wen King, pero hindi niya tinanggap ang nararamdaman ko. Eh ikaw, makasarili, pinapaluhod mo siya sa may balak sa kanya? Yansen, tigilan mo na yan. Mabait siya sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa kanya? Wenjing. Fu Yanshen, masamang tao yan. Steak na medium rare, may black truffle sauce, walang almendras sa dessert. May allergy siya sa mani. Sige. Naalala pa ni Gino Fu ang maliit na bagay na to. Anis kong baribas na may kinalaman sa'yo ay laging mahalaga. Maligayang pagtatapos, Binibining Wen. Napaka-romantiko talaga ni Gino Fu. Nagustuhan mo ba? Hapunan sa ilaw ng kandila. Espesyal na rosas. Sinong babae ang hindi matutukso? Galit ka sa nangyari kanina. Ikaw. Huwag kang uminom ng ganyan, masasaktan tiyan mo. Kaya si Jilin. Alam mo yon, di ba? Masaya bang panoorin akong lokohin niya ng ganito? Inaantay mo lang na malaman ko ang totoo. Talaga? At kung oo ang sagot ko, gusto ko lang makita ang lalaking patuloy na nagsasabing mahal ka. Anong gagawin para sa interes? Pero hindi ko inakala na makakasakit sa'yo ng ganito. Ikaw ba ang may kinalaman sa review ng proyekto ni Jilin? Hindi ka naniniwala sa akin? Magtiwala sa'yo. Ikaw, Prinsipe Fu, na umibig sa tutor sa unang tingin. Aminadong umibig sa unang pagkikita. Ilang babae na ba ang niloko mo sa ganitong paraan? Sa palagay mo, ba't ko ginagawa to? Hindi lang para sa kalibugan. Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi. Wala akong ginawa sa proyekto ni Jilin. Ese ang gusto ko. At hindi ka nag-iisa. Lahat ng ito ay narito. Fuyanshen, aking kuting. Aking kuting talaga. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay laging hayag at tapat. Pag-ibig. Masyadong magaan ang pagmamahal mo. Nararamdaman mo ba? Ang puso kong ito. Gaano kabilis sumayaw para sa'yo? Wenjing. Ikaw ang nakakaalam.
Anong klaseng babae ang hinahanap ko? Bakit kita pa kukwentahin ng matagal? Sinong nakakaalam ng balak mo? Oh. Plano ko na ng una kitang makita. Pero hindi sa bahay ng Fu. Nasa Haicheng. Malas talagang maghanap ng maghanap. Ikaw pala nung gabing iyon. Naalala ko na ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya nung tutor ako sa FUS, dapat nakilala mo ako. Mas eksakto, nasa Golden Goblet Club. Regalo ito mula sa VIP para kay Miss Wen. Ikaw pala ang nagpadala ng bulaklak noon. Yung tutor na yon? Isang hakbang ang pagsisikap ko. Sa tingin mo ba magaan pa rin itong relasyon? Kaya ito, lahat ito ay plano mo. Teacher, ang palabas at si Jilin. Plano nga, pero hindi katulad ng inisip mo. Inisip ko kung paano manatili sa tabi mo ng marangal. Kaysa lokohin katulad ni Jilin. Akala mo tatanggapin ko to? Bigyan mo ako ng 3 buwan. Bibitaw. Kapag hindi mo pa rin ako nagustuhan, ako na ang mawawala. Pero bago yon, nais kitang ligawan ng marangal. Winking maging girlfriend mo ako. Kuya Yanshin, 3 buwan mula ng usapan ninyo ni Ate Wen, 3 araw na ang nakalipas. Nasa Haisi siya ngayon para sa trabaho. Regalo ng langit, Lulu. Kapag nag-business trip ang babae, madaling mangulila yun. Dapat pumunta ka agad sa dagat, gumawa ng romantikong pagkikita. Bigyan natin siya ng oras mag-isip. Ano pa ang iisipin? Sa pag-ibig, habang mainit ang bakal sekreto ko sa'yo, nahanap ko na ang hotel ni Ate Wen. Meron silang star pool sa taas. Naku, pakiusap. Kuya Yanshin, tulungan kita gumawa ng perfectong date. Ano nga pangalan ng magiging anak ninyo? Naisip ko na ang lahat. Tumigil ka. Mag-book ka ng eroplano papuntang lungsod. Ay naku mga pare, nag-business trip pala si Mr. Fu dito sa Haishi. Narinig niyang nag-show kami dito kaya special ang handaan ngayong gabi. 2 shot pa. Maraming salamat sa inyong pagod. Sabi nila, successful ang performance. Xing-Xing, kanina pa nakatingin si Mr. Fu sa'yo. Halika na, ihatid na kita sa hotel mo. Ah, hindi. Kasama ko mga katrabaho ko. Aya, kailangan ko palang bumili ng pasalubong, sakto namang nag-abang kami ng taxi. Ginawa mo talaga ng sadya? Sinadya talaga. Tara na. Anong meron? Dali na kita sa ospital. Regla.
Hoy pare, para sa girlfriend mo, mas mainam haba nito para sa gabi. Gusto po ba ninyong lagyan ng bag? Bakit ang hirap nitong punitin? Gagawan kita ng salabat. Dahan-dahan sa paglakad. Mas komportable ka na ba? Oh, salamat. Kumusta ang date ni Kuya Yanshin? Ano ang mga dapat ingatan habang may regla? Meron ka rin ngayon? Buksan mo na. Ate Wen, huwag kang magpakabait sa torpe niyan. Kapag uhaw ka, painumin ka, masakit yan, papahiran ka, gutumin ka, ipalabas mo siya. Dapat pumunta kayo sa birthday ko sa susunod na linggo. Pagsilbihan kayo ni Kuya Yanshin. Ang kulit talaga ni Chuli. Pabayaran mo sa kanya mamaya. Pinsan ko ito mula sa angka ng lolo ko. Nakita mo ba si Chuli? Magpahinga ka muna, nandito lang ako sa sala. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Palagi pala siyang maganda kapag natutulog. Magandang gabi, Fu Yanshin. Magandang gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Fu Yanshin. Huwag na, ngayon lang to. Huwag kang gagalaw. Natalo na naman ako. Hoy, andito na naman si Shaoli para kay Lolo. Kumusta po, Tito Fuminghui? Hoy, pag-usapan natin to. Nung bata ka pa'y ikakasal ka na sa pamilya Fu masyadong malamig, si Yan Shenma. Di ko alam kung paano kahabagan si Xiang Shiyu Hoy. Mas lalis na pag malasakit si Minghui. Gusto mo bang pag-isipan to? Tito Fu, sinabi na ni Lolo Fu, hindi na kasama ang doll kiss. At saka, kung hindi kaya ni Fu Yanshin, lalo na ang iba. Diba? Wala na kayong utang na loob, sayang ang yaman ng pamilya Cho kung magagamit mo man lang. Okay lang, Tay. Huwag kang mag-alala. Pagkasira ng pangalan ni Fu Yanshin, siya mismo ang lalapit sa akin. Xiaoji. Nabalitaan kong nag-invest ang pamilyang Lin sa'yo. Sisimula ang proyekto sa susunod na buwan. Utang ko lang yan nung una, mababayaran lang kapag bumalik ang pondo. Hindi ako nagmamadali sa pera. Ano ba relasyon natin? Ikaw. Nakabati na? Anong ibig mong sabihin? Fu Yanshin, ginamit kontrata para agawin babae mo. Ngayon silang dalawa ni Wen Xing. Hindi ko matitiis to.
Anong magagawa ko? Malakas siya. Paano ko siya matatalo? Ngayon, nasa iyo na. Kaya mo bang gawin? Heto na. Lihim na larawan ni Fu Yanshen at Wen Qing. Birthday party ni Miss Julie bukas. Lahat ng makapangyarihan sa Yuncheng darating. Kailangan lang ipalabas ang mga litrato sa screen ng lobby. Tapos ikaw ang magpatotoo. Hipokrito si Fu Yanshen na nagnanakaw ng nobya. Aayusin ko na ang mga reporter mababaho na reputasyon niya. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't magkaibigan tayo? Tsaka mayaman. Panahon na para sa bagong may-ari. Hoy, hindi ba yan si Mr. Fu? Sino yung babae sa tabi niya? Balita ko bagong shota niya, pianist yung paraan niya. Ano problema? Nakita ko ex mo, masama ba loob mo? Tigilan ka diyan. Bakit lagi mo siyang tinitingnan? Huwag mong kalimutan, babae na siya ni Fu Yanshen. Fu Yanshen, sisirain kita ngayong gabi. Kunin mo siya. Oh, hi, halika dito. Tingnan natin. Maingat kung pinili ang mga cake na ito. Sige. Nabalitaan kong may kasunduan ng pamilya Fuchu. Ano naman ang problema kay Miss Wen na ito? Ang material na awit ay umaasa sa kaunting ganda. Gusto kong magpakasal sa mayaman at maging reyna. Ay paumanhin talaga. Ako'y napakapabaya. Okay lang, ako ko ito. Jifu. Nakita niyang nagkukubli si Jilin sa control room kahina-hinalang kilos. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang pabayaang gumawa ng kalokohan. Kumain ka na. Ate Wayne, kising ka na ba? Li Yuan. Si Wenqing. Jilin, basurang tao ka. Ginoong Fu na kulong na si Jilin ng mga tauhan natin sa control room. Magpadala ka agad ng tao para hanapin si Wenqing. Opo. Bitawan ninyo hao, bitawan. Illegal ang pagkakakulong mo. Saan galing yung mga larawan sa USB stick? Bakit matatakot si Ginoong Fu? Sabi mo kung malaman ni Wenqing ang litrato sa USB, ano kaya ang iisipin niya? Huling tanong ko na ito. Sino ang nasa likod ng lahat? Makikiusap ka sa akin. Fu Yanshen, sabi mo kung makilala ni Wenqing ang totoong ikaw, ano kaya ang mararamdaman niya? Si Ginoong Fu na laging mayabang at mapagmataas. Sa likod naman ay isang salbahe. Kung makita niya ang mukha mong ito, hindi ka ba nasusuka sa sarili mo? Wala si Miss Fu sa banquet hall, nawawala si Li Yuan at ilang sikat na tao. Hanapin niyo kahit gibay ng buong hotel. Ikaw ang may utos nito, Li Yuan. Dapat magsalita si Jifu tungkol sa ebidensya. Dapat lang naligtas siya. Kung hindi, ipapakita ko ang tunay na pagiging salbahe. Tingnan mo ang sarili mo, anak ka nga ba talaga? Mga sirang sapatos na ayaw na ni Kuya Jilin.
Akala ko makakasabay ko si Jifu. Makapasok ka sa mayamang pamilya. Sino sa mga babae kay Jifu ang hindi mayaman o alta? Karapat-dapat ka bang sumunod sa kanya? Pansamantala lang si Jifu sa'yo. Pagsawa na siya, wala ka nang mapagtangisan. Tapos na kami ni Jilin noon pa tungkol naman kay Fu Yanshin. Ang nararamdaman namin, walang karapatan ang iba na manghimasok. Hoy, Inday. Inubad ko ang kanyang plastikang pagmamalinis. Ang headline bukas, mga babaeng mangingisda. Ipakita natin sa buong lungsod ang tunay mong kulay. Kumusta? Arnis ang elective ko noon, nakalimutan mo? Bakit ako pinili ni Fu Yanshin? Meron na tayong sagot. King. Huwag ninyong papanatilihin kahit isa. Opo. Ako ang nanalo. Sige, ikaw ang pinakamagaling, Ching-Ching. Ate Wen. Ate Wen, pasensya na po. Kasalanan ko nang napahamak ka. Uy, hindi mo kasalanan yan. Magbihis ka na, baka magkasakit ka. Tiningnan na po ni Mr. Fu. Samahan mo siya. Mr. Fu, inamin ni Jilin ang lahat. Galing kay Fu Minghui ang USB plano nilang ilabas ang larawan ninyong dalawa sa handaan diretsong inakusa ka ni Jilin ng pangangaliwa. Mukhang ang kuya ko. Nakalimutan na ang leksyon noon. Huwag nang guloy ng ahas. Paalamuhan ng lahat ng executives pulong ang kumpanya sa isang oras. Opo. 80% ng kita sa medical equipment ni Fulin nakadepende sa export sa Europa. May problema sa sertifikasyon ng CE. Nalaman namin patunay na naglagay sila sa EU sensors. Ihanda ang dokumento at ipadala sa customs sa loob ng 3 araw. Gustong ko matanggal ang lin sa Europa? Gets ko. Dagdag pa na diskubre rin namin gamit ang Overseas Shell Company. Niling naglipat ng 80 milyong puhunan. Sabihan ng mga partners, simula ngayon, hinto na ang ugnayan sa lin. Handa na ang dokumento ng legal department, maaari nang iharap sa korte. Sino nagsabing magsusuplong ako? Paubrahin muna ang bangko sa utang. Hintayin bumagsak ang stocks ni Lin. Gusto kong lumuhod si Chairman Lin sa akin. Xiaoli, nakatali ka sa pakikipagkasundo kay Fu Yanshin. Ate Wen, biro lang ng matatanda yun. Para akong kapatid na babae sa kanya talaga. Araw-araw sinasabi ni Lolo Fu, tanungin mo kung kailan dadalhin ang kasintahan. Ramdam kung gusto kanyang tunay may kislap sa mata niya pag nakatingin sa'yo. Parang, Tingin ng tatay ko sa nanay ko noon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ate Wen, alam mo bang 13 taong gulang si Kuya Yanshin noon? paano mo kinaya yun? Hawak ang sanggol na kapatid, 3 araw na nikluhod sa dambana. Dinala ni Tito Fu ang iba para agawin ang pag-aalaga, hindi siya umimik. Tinapon niya ang insensaryo sa altar. Mabangis na parang lobo ang tingin. Matagal nang pumanay ang magulang ko. Lalong lumala ang kalusugan ni Lolo Fu nitong 2 taon. Nagbabalak na naman si Tito Fu sa posisyon ng namumuno. Akala natin kayang-kaya niya ang lahat. Pero wala nang totoong tao sa paligid niya. Gusto mo siya, di ba? Huwag pansinin ang sasabihin ng iba. Bigyan mo ang sarili ng pagkakataong bigyan mo rin siya ng tsansa. Sige na.
Nakauwi ka na pala. Kuya Yeshen, oo nga pala, may lakad pa ako, hindi na kita aabalahin. Samantalahin mo na ang pagkakataon. Nagdala ako ng lugaw. Inumin mo habang mainit. Malamig ang sahig. Fuyansheng, kailan mo pa instalan yan? Ano ba ang inilagay ko? Magaan ang ulap at mahinahon ang hangin, nagpapanggap na lumapit at umurong malinaw naman na ikaw ang unang nanggulo. Kaya ngayon, hindi na ako magpapanggap. Ano ang balak mong gawin? Bitawan mo ako? Duwag ka ng gayon. Hindi ba't ang tapang mo nang hulihin mo ako? Gusto lang kitang tanungin. Bakit mo itinago ang aking kasunduan? Dahil walang saysay iyon. Laro lang ng mga matatanda ang kasal, hindi ako biro sa isip mo. Ngayon, ikaw naman ang sumagot sa akin. Pag-isipang mabuti bago sumagot, gusto ko lang ng kasagutan. Para kang pusa. Takbo para saan? Hindi. Bintanang. Salamin na 100. Tatanungin kita ulit. Gusto mo bang makasama ako? Bitawan mo na. At huwag kang gagalaw, di ko masisigurong mapipigilan ko pa ang sarili ko. Parang, pwede mo na ba akong pakawalan? Huli na. Dahil na-recruit ka, huwag mong subukang tumakas. Tulog na naman? Tumahimik ka. Masakit pa ba? Wala nang sakit. Galing sa angkan ng Fu. Para sa posisyon ng angka ng Fu sa kapangyarihan. Nais nilang mamatay na ako agad. Sa hinaharap, sasamahan kita. Ano ang sinabi mo? Kasama kang magdamit. Buhay at kamatayan, karagatan ng espada at apoy. Si Ching Ching ay hindi nag-iisa. Ito ang sinabi mo. Kung babalik ka, ikukulong kita sa kama. Ayokong pumunta kahit saan. Nalaglag ang stocks ni G. Fulin ng 3 araw ng sunod-sunod itinigil ng EU ang kanilang CE certification nire-review. Ngayon ng bangko ang mga mortgage assets. Hindi sapat. Gusto kong makausap si Jifu. Sinasabing kayo ang hinahanap ni Jifu. Walang alam ang anak ni Jifu na saktan si Miss Wen. Naitama ko na siya. Pakiusap. Sana'y magpakita kayo ng awa, bigyan ng pag-asang makaahon ng Lin. Tito Lin, ano ba ang ginagawa ninyo? Kung payag lamang si Jifu na bitawan, handang ialok ng Lin ang 20% na shares. Nabalitaan kong ang angka ng Lin. Namuhunan sa AI project ni Jilin Mabusisi si Tito Lin sa pagpili ng manugang. Parang masyadong pihika. Tama ang paalala ni Jifu, mag-aalisan na ako bukas. Hindi babawian mamayang gabi, basta't igagalang ni Jifu ang usapan, susunod ang Lin sa kalooban ni Fu sa hinaharap. Yuan. Isang hakbang na lang sa proyekto ko, aalis ka na ngayon, sasayang lang ang lahat ng pagod ko. Pangahas mo bang banggitin ang proyekto? Alam mo bang malaki ang nawala sa amin dahil sa iyo? Nasa ospital pa rin ang tatay ko dahil sa iyo nilinaw na ni Fu Yanshen. Sino ang maglalakas loob na tumulong sa iyo? Para ka nang kumakalaban sa Shengshi Group, bahala ka na sa buhay mo. Paano naman ang relasyon natin? Wala na tayong pag-asa. Mula ngayon,
Wala nang kinalaman ng Lin sa'yo magpakailanman. 1 yuan. Humingi, tulungan mo ako, ikaw lang ang makapagliligtas. Tutulungan kita, ikaw ang gumulo nito. Anong kapal ng mukha mong pumunta rito? Isang hakbang na lang ang proyekto ko. Basta may pondo, siguradong babalikwas. Siguradong babawi ito. Ni sarili mo niya nga, hindi mo maprotektahan. Nagkakamundo ka pa rin? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti. Ito ang pinirmahan mong kasunduan sa utang. Ang mga nagpautang ay mga mapagsamantala. Patubuan. Fu Minghui, sinaktan mo ako. Kasalanan mo yan sa katangahan mo. Di mo binasang mabuti ang kontrata. 3 araw. Kasama ang tubo. 3 araw. Kung hindi ka alis dito, alam mo ang gagawin nila. Umalis ka nang huwag mong dungisan ang lupang ito. Si Jifu ang nag-utos kaming alagaan ka. Pagkatapos ng board meeting bukas, sa akin na ang full group. Kahit anong proyekto ang gusto mo, ikaw ang pipili. Hoy, halika na, Tagay. Binabati namin si Jifu. Jifu Minghui, ikaw ay hinihinala sa panloloko, iligal na pagpapautang at stock manipulation. Makisama ka sa investigasyon. Kalahan. May nagtanim talaga nito. Offshore accounts sa pangalan mo. May ebidensya ng iligal na paggalaw ng pera. Pasensya na po, Jifu. Papayos ko po kaagad. Hoy, siguro yung paklayang yon. Inilipat niya ang computer ko. Bitawan niyo ako. Fu Yanshen, nagsisinungaling ka sa akin. Kuya, ingat ka palagi. Tatay? Si Minghui ang panganay na apo ng pamilya Fu. Hindi pwedeng manonood ka lang. Sagipin. Nalabag niya ang batas, hindi alituntunin ng pamilya. May nagpakana nito. Si Minghoy, maayos na bata pa lang. Di siya magkakamaling, ganyan. May matibay na ebidensya ang tiyo. Hindi nagkakamali ang pulis sa mabubuti. Oh? Laro mo to, ano? Tama na. Kasakiman niya to. Kaya pala may Tatay? Wala ka bang puso? pantay-pantay sa harap ng batas. Fu Yanshen, hintayin mo ako! Tiyo, dahan-dahan po. Jensen, tama ang ginawa mo. Lolo. Ang pamilya Fu ay di dapat mawasak ng mga ganit. Ipinaabot ni Second Master Fu ang isang mensahe para sa iyo. Gusto mo bang sirain si Fu Yanshen ng sarili mong kamay? Gusto kong magbayad sila sa pamamagitan ng dugo. Maghintay ng utos. Pupunta ako ron sa loob ng kalahating oras. Huwag mo na akong sunduin. Magta-taxi na lang ako. Mas madali kung diretso ka na mula opisina papunta sa restaurant. Hindi ako kampante. Anong panganib sa kalatagan ng araw? Tsaka, ito pa lang ang unang date natin. Gusto kong bigyan ka ng konting anticipation. Magkita na lang tayo sa magandang restaurant. Master, pumunta sa Galaxy Restaurant.
Wenqing. Ang tagal nating hindi nagkita. Gising ka na at huwag mag-alala, malapit nang dumating si Mr. Fu mo. Fu Yanshen, Gusto mo bang makita siya? May lalaking pupunta sa abandonadong pabrika sa suburb. Kung magdala ka ng kasama, kakalmutin ko agad mukha niya. Ngayong araw. Isa lang sa inyo ni Fu Yanshen ang mabubuhay. Ano sa palagay mo ang pipiliin niya? Nakakagalak isipin ang kalalabasan. Nagtatag kami ng kontrol malapit sa abandonadong pabrika sa kanlurang suburbia. Ngunit mapanganib pa rin na magpadalos-dalos ka. Hindi siya maghihintay. Ako mismo ang papasok. Palayain mo siya kapag binuksan mo. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Lumuhod ka para sa akin. Huwag kang matakot, ayos lang. Tigil, itaas ang kamay. Puno ng bomba ang lugar na ito. Lahat kayo mamamatay kasama ko ngayon. Fu Yanshen, kailangan mong mamatay. Fu Yanshen, Nabaklas na ng pulisya ang pinagmulan ng mga explosive ni Jillian. Illegal mong nabili ito. Pangalawang tiyuhin. Hindi ka makatatakas. Paano? Nagpakapagod ka pa para lang masilayan ang paghihirap ko. Mula sa sinadiyang pagkalat mo ng balita ng pagkamatay ng tatay ko. Mula nang magkaroon ng malakas na pagdurugo si nanay ng mga anak, dapat inasahan mo nang darating ang araw na ito. Sa wakas naalala mo rin ang utang na ito pagkalipas ng mga taon. Nakakahinayang. Namatay ang tatay mo, ni hindi ko alam ang katotohanan sa aksidente. Ganun ba? Ang aksidente? Ikaw mismo ang may plano nito. Hindi. Imposible iyan. Kung ganon, sa tingin mo ba nitong mga taon, bakit biglang binawi ni Fu ang lahat ng shares mo? Bakit kanya-kanyang nawawala ang mga tiwala mo? Bakit lahat ng proyektong ininvest mo ay bagsak? Huwag mong isiping ang ginawa mo sa CCT ay mawawala ng walang ebidensya. Isang tauhan mo sa 6 na hampas lupa si Abin. Magaling siyang gumawa ng mga video. Kung alam mo na pala, bakit hindi mo ako isumbong sa matanda? Mahina ang puso ng matanda. Pero ngayon, tapos na ang laro. Tiyuhin, hinintay ko ang araw na ito. 12 taon ang hinintay ko. Fu Yanshen, baliw ka! Watahol ka din ka ang nating Fu ay sisirain kayong mga kamay. Maghintay ka. Wenqing. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Nang ganun nang makilala kita, naniwala ako. May mga taong itinadhanang magsama.
Takot dati si Fu Yanshen na mawala. Nag-aatubiling sumulong. Ngunit kung ikaw ang pag-uusapan, handang ialay ang buhay ko